Good evening mga Carfix. Meron na naman tayong client ngayon mga Carfix na i-ribbon since na matagal tayong nakapag-upload ng ribbon. So ngayon, itong video na to mga Carfix ay i-ribbon po natin yung book ng client natin at i-Brazilian po natin. So dito mga Carfix, nagsimula na akong maglagay ng medisina. At saka mga Carfix, dati po itong nire-ribbon 1 year and a half. So medyo mataas-taas na rin yung tubo ng buhok ng client natin. So ang ginawa ko dito, inuuna ko yung nasa taas po mga Carfix, para hindi po mabibreak yung yung dating ribbon ng client natin. So ang pag-apply dito mga Carfix, tinatansya ko po yung yung dating rebanding hair at saka yung tubo niya, at saka tama lang yung paglagay ng medisina. At saka ang ginagamit ko po dito mga ka-hairfix, yung normal lang po, kasi hindi naman masyadong makapal yung mga hibla ng buhok ng client natin, at saka hindi natin kailangan yung matapang na gamot para dito. At saka i-massage po natin ng maayos para hindi masyadong yung medisina sa ibang parte ng buhok. Kaya i-massage po natin ng maayos para tamang tama po ang paglalagay ng medisina. Sa pagre-ribbon mga ka-hairfix, kailangan lang po natin talaga yung tiyaga, kasi medyo matagal yung process ng ribbon, kaya kailangan po nating pagtiyagaan talaga. Kasi hindi naman natin kailangan yung 1, 2, 3 mga ka-hairfix, kasi sa atin din naman lang naman yan babalik. Kasi pag pangit yung resulta, babalikan talaga tayo at ipapa-retouch po sa atin yung natin, trabaho natin. Kaya sa pagre-ribbon, sipag at tiyaga lang po talaga. Walang madali sa trabaho habang tayo'y naghahanap ng pera mga ka-hairfix. Kaya lagi po nating tatandaan at lagi po nating gagawin yung tama. Hindi naman sa lahat ng oras ay tama po tayo at tama yung ginagawa natin, pero lang, sa pag-iingat lang talaga mga ka-hairfix, yun lang po talaga yung natin dyan, yung panangga natin dyan. So kailangan po talaga natin ng pag-iingat sa pagtrabaho para hindi tayo mabalikan ng client natin para magpapa-repair sa mga back job natin. So dito mga ka-hairfix, nilalagyan ko na po ulit yung yung buhok ng client natin kasi medyo natutuyo. Kaya nag-spray po tayo ng tubig at saka naglagay po tayo ng konting rebanding number 1 po. At saka hindi ko muna isinagad yung gamot sa dulo. Inisprayhan ko na lang muna at saka nilagyan ko muna sa sa taas. Nilagyan ko ng konti. So ganyan lang po talaga mga ka-hairfix, i-massage lang po talaga natin ng maayos para mag-spread yung gamot. Tamang paglalagay lang ng ng chemical para maluto talaga yung buhok ng client natin. Kasi pag nasobra po yan mga ka-hairfix, talaga yan, magre-react talaga yung buhok ng client natin dyan. So tamang tama lang. So at this time mga ka-hairfix, tapos na pong magbanlaw. So isusunod naman po natin yung paglalagay ng
keratin treatment sa buhok ng client natin. At saka mga ka-hairfix, importante dito, hindi masyadong marami yung ilalagay natin kasi pag sobrang dami mga ka-hairfix, napakalagkit talaga ng keratin blowout. So meron namang ibang hindi masyadong malagkit, pero itong ginagamit namin, yung Kerabe talaga, malagkit talaga. Kaya kunting-kunti lang po yung dam-dam natin sa here, at saka sinusuklay po natin ng maayos para mag-spread po yung gamot ng buhok. So dito mga ka-hairfix, sinusuklay ko po talaga siya ng maayos para ma-spread talaga yung medisina. Kasi hindi na po tayo maglalagay ng rebonding cream number 2. Ito na po yung kinalasang gamot na inilalagay natin mga ka-hairfix. Tapos mag-a-iron na tayo dito. So sa mga dyan na nagdududa sa resulta, isa lang masasabi ko dito mga ka-hairfix, wala naman po talaga akong dito nababak job. So meaning maganda yung result, at saka pumupunta pa naman dito yung mga client namin, makikita namin yung result ng mga buhok nila. Sa katagalan mga ka-hairfix, okay na okay pa rin yung mga buhok nila. Kasi yung Brazilian kasi mga ka-hairfix, nagpi-fix talaga sa buhok. So yung sinira ng rebonding number 1, pinifix talaga ni Brazilian yun. Basta sa paglalagay, susuklayin nyo lang talaga ng maayos at ma-spread yung gamot sa buhok ng client. Pag hindi maayos yung paglalagay, siguro may mga may mga konting error na lalabas sa kabuuang process o pagliligo ng client natin. Yun doon na lalabas yung may konting pangit sa resulta. So mainam talaga yung susuklayin talaga ng maayos. At dito mga ka-hairfix, sinimulan ko na po yung pag-a-iron. At saka sa pag-a-iron dito mga ka-hairfix, since yung buhok ng client natin is virgin hair, at saka rebonded lang yung pinakadulo niya, so ang iron ko po dito mga ka-hairfix is nasa 220 yung sa taas. Yung sa baba naman ay nagsisit po ako ng 180 degrees Celsius po, para hindi masyadong mabugbog ng init yung yung dating rebonding niya. At sa dito mga ka-hairfix, sa pag-a-iron, since may Brazilian yan, pwedeng 10 o 12 yung stroke mo dyan, goods na yun. Basta idahan-dahan mo lang mga ka-hairfix, huwag masyadong madaliin ang pag-a-iron. Dahan-dahan lang para mas smooth at maganda yung resulta niya. Hindi kailangang bilisan at kapalan ng sectioning. Tamang sectioning lang, at saka tamang pagbira ng iron, sapat na yun mga ka-hairfix. So stay tuned mga ka-hairfix, sana tapusin nyo tong video para makikita nyo ang kabuuang resulta nito mga ka-hairfix. I wanna lose all control tonight. When I see you across that room, I turn into another guy. I've never known the words to say to you, but I just know you feel the same. I can see it in your eyes.
At ito na po ang kanyang resulta mga ka-Hairfix. Sobrang shiny po talaga ng buhok ng client natin. At hindi ko po ito pinailawan mga ka-Hairfix. Normal video lang po talaga yan. So napakakintab talaga mga ka-Hairfix. So maraming salamat dyan mga ka-Hairfix sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka pwede namang makahingi ng subscribe dyan. Maraming salamat po mga ka-Hairfix.